you cannot invalidate my feelings Amen. when I'm crying or when I'm sad or when I'm hurt because I'm human. Hindi ako robot. Or I'm not like you. Kung matigas ka, go, matigas ka. But I'm not like you. Teka, nagsasabi ka ba na totoo ngayon? Nagsisinungaling ka ngayon? 50-50 po eh. No, I'm really, really grateful sa kanila kasi, alam niyo yun, kasama sila sa process ng pagiging mature ko as a band member. Kasi I'm a part of them eh. Amen. I'm a band member din eh. Kasi, kung nag-solo ako until now, I will never learn kung paano maging totoo. I will never learn kung paano maging, alam niyo yun, parang pag nasa stage ka, you will lose yourself sa music. And yung habang kumakanta ka, gusto mo na lang umiyak kasi you are so overwhelmed sa mga kasama mo. They are guiding you. They're with you. They will never leave you. Alam mo yung ganong feeling. My band is my family. Amen. Kaya pag ang dami nagsasabi na actually, ito, totoo to. Dumadating sa point na lalo na pag nagkakaroon kami ng problema, solo na lang ako. Kasi nahihirapan ako eh. Kasi at that moment, you are deciding na masakit, nasasaktan ka. Kasi nag-aaway kayo. But at the end of the day, pag wala akong nararamdaman, hindi ako masaya, hindi ako malungkot, wala akong iniisip, I will stay with them no matter what happens. Welcome to the Paco's Place Podcast. And the podcast will begin in 5, 4, 3, 2, 1. Ladies and gentlemen, finally here on Paco's Place, live, Gigi Vibes and Gigi Delana. Kita nyo inuna ko kayo bago siya para maiba naman ng konti. Hi Gigi, congratulations. Thank you po. Talagang may po. And that's it, guys. Tapos na po ang ating podcast. May po na. Yay! Bye-bye! Okay, roll call muna. Romeo, John, Jake, Oyus. So alam ko si Romeo plays the drums. Yes. Si ikaw, John, what do you play? Keyboard. Keyboards. Jake? Bass. Guitars. And obviously you sing. Yes po. Okay. I just wanna take this opportunity. No, I'm not gonna waste your time by going back to the beginning. But if you wanna go back to the beginning, I'm okay with that. But there are so many interviews about you with regard to your beginning, pati ang Gigi Vibes and all. Yeah. Pero one thing that I'm very proud of you is how you reinvented yourself. And don't think that I did not notice. Dahil kahit kayo, pag pinapanood ko kayo sa online, from pandemic times to now, hell yeah, you guys are a band. And you're in international caliber risk. What prompted the change? Marami po eh. Yun ang pag-usapan natin. Kita mo? Yeah. Marami rin po kasing nagpabago sa akin. Actually, when I started, hindi pa ganito yung itsura ko, hindi pa ako ganito kung paano magsalita. Yung before ko, it was facade lang yon. It's not, pag nakikita ko yung sarili ko, habang pinapanood ko before po nung nag-start lang kami na, nung pandemic, parang nung time na yun, parang very shy type ako. And kung paano ako magsalita, hindi ganito. Parang, hello po, ganyan. Pag nakikita ko yung sarili ko before, sorry po sa term, it was fake. Fake siya. Yung ngayon kasi, mas ako and actually mas nag-improve because of my band. And yung attitude ko rin towards our work, nag-improve din throughout the years because of them din. Kasi magkakaiba kami. Magkakaiba kami ng personality. So talagang they helped me na maging ganito, na magbago. And actually, hindi naman bago. Lumabas. Lumabas yun talagang kung sino ako para makita ng tao na kung sino talaga si Gigi, mahalin nila kung sino ako. Amen. Yes, yun po. Like yung first tour mo, yung first tour nyo, that was what? October of last year. Yeah. Right? Last year, no? October of last year. Ibang-iba, no pun intended, ibang-iba ang vibe last year kesa this year. I'm gonna ask the four of them. Yeah. Yes. Kaninong pakanayo na, G, teka muna, kailangan natin
Kasi last year was, nakabalot pa kayo sa ABS-CBN eh. Oh, yeah. Di ba? So may corporate, ngayon, hindi. Kumbaga sa kalsada, palaban kayo ngayon eh. Yun ang nakita ko. What changed? Actually, lahat kami nag-decide na ito tayo eh. Pero, ito yung pakita natin. Pero John, kanino mo sinabi yan? Ikaw nagsimula? Actually, lahat kami. Parehas kami nang nararamdaman eh. Na parang hindi ito eh. So, sino nag-open up? Nagsimula yan sa kanya talaga, actually. Sa kanya, yung mga choice of songs niya, parang ito tayo talaga. Tsaka actually, nung time na nagpagupit ako, you know the time na I cut my hair short, ang daming nagsabi na nagre-rebelde ako. I'm being a rebellious girl. Tapos with all the tattoos and everything. Bago lang ba yung mga tattoo na yan? Oh, yeah. Ito, kita mo yun. Oh. Ay, ganda! My little kitty! With all the tattoos, actually, as a person, I didn't change naman. No, you matured. Nag-mature ako and marami kasi tayong pinagdadaanan na hindi tayo kailangan mag-stick lang sa isang bagay or mag-stick lang dun sa kung saan tayo nakilala. Kasi mamaya mo, nakilala mo yung taong yun pala, hindi niya pinapakita yung totoong siya. And hindi okay rin yun, di ba? Yes. Hindi okay yun. Hindi okay yun. So nung nilabas mo yung mga songs, medyo nag-iiba na, medyo nagiging na yung songs. Rock, yeah. Ano sinabi ni na Romeo, ni na Oyus, ni na John, ni na Jake? Actually, wala naman. Pero go with the flow lang, parang gano'n. binabati nila ako. parang yun. Yan, ganyan ginagawa. Lalo na si Jake. Nasabihan niya ako, lalo na after ng show, ganyan dapat, Jet, ganyan dapat. Gusto ko sabihin, batukan kita. Ganyan dapat. As in, yeah, kasi when you see it, like, nung YouTube days, kengkoy na kayong lahat eh. Diba? Tapos, for some reason, nung nakita kita live, sabi ko, ba't ganun? Hindi ko maramdaman yung energy na asaran. Oh, yeah. Nawala, tama ba? Nawala, di ba? Hindi naman nawala, naitago eh. Naitago. Pero ngayon, itong tour na to, lahat ng nagsasabi, especially yung mga kaibigan ko sa San Francisco, sabi nila, putang, galing. Salamat po. And then ikaw, hindi ka nahihiya. Well, hindi ka talaga nahihiya, pero ito talaga nilabas mo na eh. How does it feel from inside? And the reason why I'm asking, I want it to resonate to women and men who are trying to please other people. Because ito parang revelation mo to eh, no? You don't have to. Kasi, aminin ko po, Kuya, people pleaser talaga ako before. Lalo na before. Right. Kasi parang gusto ko makuha yung attention nila. Gusto ko parang magustuhan nila ako. Pero hindi pala dapat ganun. Mabigat. Mabigat siya. Kasi parang lahat ng pressure nilalagay ko sa sarili ko eh. Pero ngayon nung sinabi rin kasi ng director and producer namin na si Erwin, sinabi niya sa akin na wag akong mag-hesitate. Has Erwin been with you since the beginning o kailan pumasok? Since the very beginning. So, Erwin, nandiyan kayo. Nasaan si Erwin? Naayos ni Erwin yung ilaw, kailaw ka ni Yon. Erwin, pumasok ka nga sa frame para nakikita ka nga. Sumali ka nga dito. Nako, hindi. Kayo na lang. Hindi, tatanungin lang kita eh. Because the first tour was very different eh. But as director-producer, how come you kept your mouth shut? Tama naman yung tanong ko, di ba? Kasi in 2022 yun eh. Yeah. Because meron kasi tayong system na syempre yung mga veterans, mga nauna sa atin. Yeah. Susundin talaga. Lalo na yung mga directors and producers na nauna sa atin. Most of the time, as new artists, kahit sabihin natin sikat o hindi, we have to follow din yung proven nila na formula. Exactly. But in that way din, minsan yung banda magsusulpot ng ganito kami. Because as to para hindi pakita na parang, ayaw namin yung ganun yun, dapat ganito. So, it's a give and take eh. These producers, these directors have been in the industry for so long. Right. And they know what works. Right. And but what not. There's that small percentage na the artist also must have a small say na parang ganito. Eventually, kapag na-build up yung name, di ba, na-build up yung name, sometimes yung director and producer, okay, napunta na kayo dun eh. So, pakinggan namin yung gusto nyo and we'll mold around that. But first, we have to mold around them. So, coming into the US tour,
what was your involvement in terms of, kasi syempre, dinaan nyo na to sa Pilipinas eh. Sa Pilipinas pala, nag-evolve na kayo eh. Sa mga provincial, nakikita ko yung mga video. Iba na eh, di ba? So coming into your out of the country tours, how did you psych the band na, you know what, let's just go all out and 100% organic? Paano yung conversation na yun? Nung nagsimula kasi yung band, lahat sila mahihain. Kahit si Gigi mahihain, she had her own facade, mga ganyan. Tapos, all of us had to get out of the shell. Yung best venue for that was the studio. So, ang pinaka-boss namin sa studio was ourselves. So, kung anong gusto namin ilabas, ganyan. And kami din magko-correct na mistakes. Minsan may sasabihin online na mali pala. So because of that, nag-open up sila, and yun din yung naging template siguro ng mga nakapanood sa amin, ganito pala kayo, ganito. So every time na nag-discover kami ng new path, you don't have to stick sa one path lang. Yes. Exactly. Every time nag-discover kami ng new path, we found a way na i-produce sa mga sarili namin productions. Yeah. And eventually, the producers and the directors picked up on that, and then they used it. So if you want to show something new, you have to talagang work on it on yourself. You should not depend lang lagi sa kung sino yung label mo, sino yung management mo. You have to do it Or yourself. kung sino yung magsasabi. Right. So yung pressure, mas may pressure ba being you now or being you back then? Back then. Oh, back shoot. then. Kesa ngayon. Kasi before, nung nagsistart pa lang kami, kasi solo artist talaga ako. I started as a solo artist, -1, ganyan. Tapos minsan lang matugtugan ng banda pag sa mga wedding. Pero nung nakasama ko na sila, dun ko napakita yung authentic side ko po talaga. And hindi lang ako yung nagwo-work kasi. Lahat kami. So yung pressure, lahat sa amin. Pero mas magaan this time. Sino may final say sa song? Is it unanimous or... Hey there! If you've ever thought of sending money to your loved one in the Philippines but figured out it was so complicated, let me introduce you to Sendwave. I've been using Sendwave for over a year now, and let me tell you that sending money to the Philippines has never been easier. If you or people you know live in the United States, Canada, some parts of Europe like the UK, France, Italy, Germany, Spain, Belgium, and even Ireland, you're in luck because you can send money fee-free to your loved ones in the Philippines. The process is super fast and easy. Of course, you'll need your smartphone and you'll need to download the Sendwave app to your smartphone. Setting up and registering for the first time is also a breeze. It's very, very self-explanatory. I'll post a link in the description on the step-by-step method of setting up your account. But then again, once you're all set, you can send money to your loved ones in the Philippines and they'll receive it within minutes. And mind you, this goes to the recipient's GCash, bank account, or cash collect in the Philippines. And because you're from the Paco's Place community, and if this is your first time sending money to the Philippines, when you register, don't forget to put promo code PACO24. Again, that's PACO24. So that when you send to your loved one or your friends in the Philippines for the first time, you get a $20 credit toward your first transfer. So what are you waiting for? Click on the Sendwave link in the description for more info and start sending love to your loved ones in the Philippines. For here, for there, for home. Sendwave. Now back to the program. Sino may final say sa song? Is it unanimous or... Unanimous naman, pero kasi pag hindi ko po kasi kaya, halimbawa, may mga moments kasi na parang masama yung pakiramdam ko, doon na magkakatalo eh. Parang sabihin ko, hindi ko kaya yan. Pero minsan kasi pinipilit nila kasi minsan request ng crowd or request ng client na need ko po talagang kantahin. So, pag may sakit po ako, minsan ako yung magde-decide sa isang kanta na wag yun. Sinong nakakaaway mo madalas dyan sa 5 yan? Lahat po sila. Pero mas malala po ito. Si Romeo. Bakit si Romeo? Hindi, joke lang po. Si John po tsaka si Jake. Bakit kayong dalawa? Keyboards and bass. Bakit kayong dalawa? Galit Jake- kasi sa pogi yan. Hindi kasi po si John, may mga moments siya na yung salita niya na hindi niya makontrol na akala ko may meaning sa akin. Halimbawa, bala ka.
Nung pala, bahala ka talaga. Yun pala, yung bahala ka, hindi bahala ka na, Oh, yun sige, na nga. ikaw mamili. Nainis ako, may mga moments akong ganun sa kanya. Kay Jake naman po, wala na, ikakainis lang po siya talaga. Hindi, kasi po yung mga yan, kapatid ko na po kasi sila talaga. So talagang, alam mo yung emotional ano ko sa kanila, very attached ako na kapag may masabi sila or hindi ko gusto, or ang bilis ko magtampo, pag mahal ko po kasi talaga yung tao, ang bilis kong mainis. Hindi ko alam kung bakit. Parang masyado ko lang silang mahal. Huwag mo na kaming mahalin lahat dito dahil ayaw namin mainis ka sa amin. Okay na yun. Okay, one thing na nagustuhan ko sa inyo lahat, nung bago dumating ang October 2023 na was it 22? 22, no? 22. Bago dumating ang October 2022. February pa lang, ang dami ng inquiry for Gigi Delana. It was your camp. I just have to say this because it came to me. Walang Gigi Delana kung hindi kasama ang Gigi Vibes. And the entourage was very, very strict na ito ang entourage. And I just want to say, side note, I just want to commend na you have a front woman na may gantong klaseng mindset. How does it make you feel na ito ang dali nakawin to pwedeng magsusolo? Are you guys grateful or bahala ka sa buhay mo or to John's point, bahala ka. What's your perspective, all four of you? Oyus, ikaw muna. For me, Bahala siya. oo nga, bahala na siya. Hindi sa akin naman, kuya, respect Baga, lagi may kanya-kanyang pat naman talaga Darating at darating yung baga sa akin. Ngayon, siguro masaya. Diba? Pero, ako, niready ko lang yung sarili ko na hindi pang habang buhay. Seryoso? Yes, of course. Ikaw, Jake. Ako din. Actually, lilipat na ako dito Trabaho na ako. Hindi, joke lang. GTNT na siya. Pucha, parang revelation to. Punin na ako ni Tita Nympha. Yun na nga. Shaka, di ba? Tagaway na. Ikaw, John. Actually, hindi ko naiisip Parang, Interesting. Hindi mo naiisip, si Oyus naiisip, ikaw, dito ka na, okay. GTNT na siya. Oo. kasi actually, hindi alam ng marami rin na yung simula kasi, medyo talagang yung pag-push ko nun actually sa kanilang dalawa, wala tayong ginagawa, tara. Live tayo, ganun. Punta ako dyan. So kinahata mo si Erwin at saka si Gigi. Pag, magulat siya, ano ginagawa mo rito? Pandemic to, ha? Pandemic. Tapos yun, kaya hindi ko naiisip na parang ano yung future na maghihiwalay. That's nice. Yeah. Ganyan si Don Hindi ko maisip. si Don ng December Avenues, ganyan mentality. Romeo, ikaw. Ako, go with the flow. Talaga? Pag meron. Pag meron. Pag wala, okay lang naman sa akin. Tsaka, Para pag sinabi ni Romeo na mag-iintriga lang ako i-drop ko lang. Since go with the flow, right? Pag sinabi ni Gigi na magsosolo ako pero gusto ko ikaw drummer ko. Oo naman. oo. Tatablay mo. Oo, bahala ka. Iwan mo, bahala kami. Hindi pwede yun. Dapat, So, iwan niya kami. kompleto. Wala talagang matinong sagot na makukuha sa inyo, no? Actually, dapat kompleto. Ako gusto ko yung kompleto kami pa rin. Yung tinanong ni Paco, yung grateful ba Oo, kayo? Grateful ba kayo? Wala. Hindi. Thankful ako. Thankful ako. Huwag nyo na nga po silang tanungin. Yun na nga, Okay, yun na tayo nga. na lang po Tayo na lang mag-usap. mag-usap, no? Thankful ako Kayo. kay Gigi, kay Erwin, tsaka sa banda. Hindi kasi, di ba, like, yun na nakakatakot No doubt, umalis si Gwen Stefani, di ba? Tapos ngayon bumalik sa Coachella, di ba? Bamboo, the River Maya, Bamboo, right? Wency Cornejo, After Image, right? And when you look at it, you have your name as the brand. So it's only, I'm like, I hope it's not a matter of time. I hope she stays with her band and I hope they stay intact. So ikaw naman, ang tanong ko, are you grateful that these are your bandmates? Pwede ka magsinungaling ngayon kung gusto mo. Of course. Teka, nagsasabi ka ba na totoo ngayon? Nagsisinungaling ka ngayon? 50-50 po No, I'm really, really grateful sa kanila kasi, alam niyo yun, kasama sila sa process ng pagiging mature ko as a band member. Kasi I'm a part of them Amen. I'm a band member din Kasi, kung nag-solo ako until now, I will never learn kung paano maging totoo. I will never learn kung paano maging, alam niyo yun, parang
yung parang pag nasa stage ka, yung you will lose yourself sa music. And yung habang kumakanta ka, gusto mo na lang umiyak kasi you are so overwhelmed sa mga kasama mo. They are guiding you. They're with you. They will never leave you. Alam mo yung ganong feeling. My band is my family. Amen. Kaya pag ang dami nagsasabi na actually ito, totoo to, dumadating sa point na lalo na pag nagkakaroon kami ng problema, solo na lang ako. Kasi nahihirapan ako eh. Kasi at that moment, you are deciding na masakit, nasasaktan ka. Kasi nag-aaway kayo. But at the end of the day, pag wala akong nararamdaman, hindi ako masaya, hindi ako malungkot, wala akong iniisip, I will stay with them no matter what happens. I hope people are listening to what Gigi actually said because totoo yun eh. That's when you see when the going gets tough talaga eh. Doon mo makikita eh, di ba? So now, original songs. Because puro cover. Di ba? Narinig ko yung Sakalam. That's okay. That's our original song, yeah. When are we gonna hear more? Like more, actually, nagsusulat na po kami. Yes, this year. Nagsusulat na kami and this year we plan to release singles or album. Hopefully an album this year. Kasi magagaling din to magsulat, to mga to. So, konting push pa. Ano pumipigil? Actually, before, pwede ba magsalita dito? Oo naman. Go. Kasi ano po kasi kami, kontrata before and I'm trying to get out of the contract. Matagal na process po kasi. Oh yeah, you'll have to change your name or you'll have to ride it out. And ang dami po kasing problems and matagal syempre attorneys and everything kasi may contract ako. So, ngayon na wala na po kami, ngayon pwede na po kami magsulat talaga kasi alam mo yun, as a band, as a group, ayaw kasi po naming matali na ulit eh. Yeah. Pero we don't have wala kaming bad blood sa ABS or Star Music. We love them so much and I thank them for the things that I have learned from them talaga. Yung opportunity, di ba? The opportunities, the stuff that they do for me, for us, I'm really, really grateful. But now, mas marami kami magagawa. So just stay tuned. Marami po kami i-release na songs. Okay. And collaborations actually with great artists. Maganda yung sinabi mo eh. Because corporate, and I hope you guys pay attention na, corporate can break a dream. A collective dream. Am I resonating? Naiintindihan mo yung sinasabi ko, di ba? Yeah. Corporate can break a collective dream. Nangyari sa amin yun eh, as Intro Voice. Nangyari rin sa ibang mga artist yun. Sabay niyong binuo, pag umiinit na, papasok ang corporate, guguluhin ang mga utak niyo. Oh, yeah. And obviously among the 5 of you, or 6 of you, or 4 of you, ikaw ang mape-pressure dito because ikaw ang front person eh. When you came to that crossroad of having to choose whether this route and then secondary na lang yung iba and all, we all know this is what you chose. But when you were going through that journey, yung temptation na ito ang ilalatag sa'yo eh. Di ba? Pero ikaw lang. Or bahala ka sa buhay mo, magsama-sama kayong lahat dito. Ewan ko kung anong mangyayari sa inyo. Ewan ko, may mga sindak eh. I know how corporate works eh. How did it affect your mental health? Or did it affect your mental health? How were you emotionally? It did affect my mental health. Grabe po yung yung niya sa mental health ko, malala. Kwento ko na lang po. Grabe yung mic, naririnig yung pag ng At least cute yung mic. gusto ko to pang ASMR. Anyway. Actually, nung nangyari yan, nilalatagan ako eh. Siyempre nilalatagan ako, lalo na wala yung band. It's not tempting actually. It's disappointing. Kasi ba't nila gagawin, di ba? It's disappointing kasi why would you do that? Bakit nyo ako ihihiwalay? Yeah. Sa bandang binuo naming lahat and pinaghirapan namin na parang iniitsapwera nyo sila. And I even told you guys that they're my family. Bakit nyo kasi sila kailangan ilayo? Tapos meron pa kayong mga pabulong-bulong dyan sa side na mas malaki kikitain mo. I don't care. Well, sometimes I care.
Alam na, pag malaki-malaki. Because it's money. We all need money, to live. Yeah. And I have a mom na kailangan ko ipagamot. But, syempre may temptations. Hindi ko may iwasang maisip yan na, oo nga, mas malaki kikitain ko. But, oo nga, hindi ako masaya. Amen. Doon ako sa masaya ako, hindi ako stress. Hindi ako masyadong stress. Hindi ako masyadong napipressure. And, alam niyo yun, kahit sobrang bagal ng pag-angat, it's all worth it. You know why? Because I have my family with me. I have them to guide me. And I have them to love me. Yeah. Yung totoo yung sasabihin nila sa akin. Hindi yung puro palabok, puro sugar-coated na, ito, magaling ka masyado, ang galing mo. Dito kasi masasabi nila lahat Hindi, baguhin mo to. Hindi, ganito, G. Magtatalo kami, hindi yung puro masaya na salita na bulaklak na, alam niyo yun. Hindi sila yes men. Yeah, hindi sila yes men. They're bahala ka men. Bahala ka na. Wala ka. Bahala ka men. Para rin yan si Lord. You don't know kung saan path kanya dadalhin. You just have to trust the process. You just have to do what you have to do. You just have to put your goal. Andyan yan, nakapoint yan. Hindi ka dapat lalayo doon. Pero kung lumayo ka man, basta alam mo yung ginagawa mo. Alam mo kung saan ka pupunta. And yung mindset mo, just trust the process. Just trust the process. Everything will follow. Yun lang po. That's very inspiring yung sinabi mo. I really like it. You are very admirable dahil sa mga sinasabi mo. And ako na ang grateful para sa inyong apat Kasi ang sarap, alam niyo ibig sabihin ng LSD? Alam niyo ba ibig sabihin ng LSD? Last song syndrome. Lead singer disease. Yeah. 'Di ba? Yung tipong it's me and everybody. Itong singer nyo is ang iniisip niya is kayo, and that's very fortunate for a band to have that. Okay? So ang sa akin naman, you now and all of you guys, when you're on stage, do you just put all the load on Gigi? Or do you play guitars and connect with the audience? Do you play bass, connect with the audience, keyboards and audience, drums and audience? Do you guys lock yourselves up in your own little world and bahala si Gigi sa audience? How is that? This is for all four of you. Actually, yung mga, kunyari, nung last show, sinasabi, may director kasi kami si Direk Marvin. Minsan na bawasan daw yung masyadong, sa audience, kasi nagsimula kami ganun makulit, yung pakikipag-usap kila Gigi. You always try to interaction. Interaction. Minsan kasi, yung oras nung show. Oh, Lord. So, magbabayad pa magbabayad yung mga producer. So we need to cut lang ng hindi ganun kahaba lang. Yung may mga rin kami, may mga spill din kami, pangungulit, andun pa rin naman yun, pero hindi lang sobra. But when you play, do you look at your instrument or do you look at the audience? Audience. Minsan audience, minsan yung pyesa, kasi minsan yung parang biglaan na lang yung pyesa, mga ganun, katulad nung jamming natin nila nila Ate Jo, tsaka nila Gigi, ayun. This tour, kila Ate Jo Awayan. Yus, ikaw? Because you're a guitar player, di ba? So may swag dapat Yes po, both. Audience and of course my teammates. Right. That's what I do. Romeo? Ganun din yung sa crowd. Ha? Sa crowd. Ganun din. Sabi ka? Tapos loose lang. Tapos nakikita ko kasi... go with the flow ka nga lagi ka nakatungo. Yun na, nakakanga ba to pag nagda-drum so hindi? Hindi naman, no? Basta nakikita ko sa kanya, pag tinitignan niya ako, mas umaano ako sarap. Actually, nakikita ko yan. Oo, yun. Pag niningitaan ko si Romeo, Nagkakaroon siya ng energy, tapos bumibilis na yung pyesa. Tapos yung kanta siya, dire-diretso parang. Tapos habang bumibilis, din niya ako tinitingnan, nagka-guide niya ako sa likod. Tapos na pala. Ang bilis mo na, guy. Sobrang lagi ng bara. Oh my God. Ikaw, John. Natutulog po yan? The sleeping pianos. Iba kasi iba yung feel pagka ganito. Nagpe-pray siya. Iba kasi yung feel sa studio with us. Oo naman. Iba yung feel sa pagka ganitong live show. Sa live. May adrenaline Malayo talaga Oo, So ako, sa sobrang dami kong iniisip,
minsan nabablanko ako na parang kailangan kong okay ka ba dyan? Okay ka ba dyan? Pero ito yung maganda sa kanila na kahit kahit Live show. Alam ko kasi kung sino yung nagkakamali sa kanila. Naririnig ko. Pero kasi kahit nagkakamali, dati kasi inis na inis talaga ako. Tina-tiger look ko talaga sila As in, isa-isa. makikita ng lahat. Nakikita ng lahat na nabubwisit ako sa stage. Pero kasi sinabihan na rin nila ako na wag ganun kasi as their singer sa banda, mapapahiya ko sila kasi pag ganun. Yeah. So I have to include that din kasi. Pero kasi naman, ayusin nyo din yung pagtugtog nyo. Pero magaling kasi naman talaga sila. Ayoko lang talaga na may nagkakamali kasi minsan, pag may magkakamali kasi, minsan ako yung magmumukhang mali. Of course. Ako kasi yung front eh. Pero kasi meron talagang time na sila yung mukha talagang mali. And I'm so happy. Wag mo na ituro. Paano pag ikaw ang nagkamali? Yun! Ay, nagkakamali din sila. Nadadali kami. Madadali din sila. Alam mo yung feeling ako, pag ako drummer ako, di ba? Pag ako nagkamali, tinuturo ko yung bass. Pero may mga moments din na ang dami ko ring mali. Pero kasi, hindi sila nagagalit sa akin pag may mali ako. Pero ako pag may... Pagkakaiba pag front eh. Pag siya nagkamali, wala kaming magawa kundi sumunod. Hindi, tsaka ako, alam na nung audience na ako yung may mali. Pero mas mahirap magkamali sa live stream, sa studio. Kasi Explain. rinig talaga yung bass, hindi maingay. As in parang kahit katiting, Dinig. mas mahirap. Actually, para sa akin mas mahirap mag-live stream kaysa sa live show. Pero Jake, hanggang ngayon ba active pa rin kayo sa live stream? Hindi na po masyado. Busy na ako, busy. Pagbalik na. Pagbalik na lang. May pera ba dun? Oh, yes. Yes, meron po. Hindi ba nakaka-copyright strike yung mga kino-cover nyo? Oo naman. Nakaka-copyright. Pero lalo yung Rihanna. Rihanna, J-Lo. Bruno Mars. Ay, hindi pala masyado Ariana. Bruno Mars. Ariana. Sino ba magaling pa? East-West, di ba? Oh my God. Napapanood nyo ba yung East-West na band? East-West. Di ba kayo nanonood ng YouTube? Pinoy din yun eh. Pinoy. Yung mga lalaki na nasa labas ng bahay. Naka-shorts pa yung, di ba? Ay, East-West. Ay, magaling yun. Magaling. Magaling din Pero sila. one time ko lang ata kasi pinapanood ata sa akin ni John Oro. Si Jake. Nagko-cover din sila. So when let's talk about that because there are kids who may not want to go on the road and may just want to do live streams and the stuff that you guys did. How hard or how easy is it? Was it? Tapos, anong klaseng commitment ang kailangan para gawin doon? Like, nung nagpunta si John, linapitan kayong dalawa ni Erwin na, tara, gawin natin to, ganyan-ganyan. Ano pumasok sa isip niyong dalawa nung nagsisimula tong... Nung nag-start po kasi kami, hindi po namin naisip na mag-live stream totally yung parang ganyan. Kasi po nung nag-start kami, nag-live stream tayo fundraising eh. Fundraising for my mom. Right. How is your mom? Sige, bago natin, let's talk about your mom first. Ano po eh, kumalat na po kasi yung cancer. I'm sorry. So, ano po siya ngayon, stage 4B. Tapos po, breast and bone cancer na po. Kumalat na po kasi. So, yung recent ano po sa kanya was, ang dami na pong bukol sa likod. Tapos po may bukol na rin siya here. Tapos po nung pagkaalis namin, now, sinugod siya sa ER kasi meron siyang pneumonia. Pneumonia po, may cancer, magkakaroon ka ng pneumonia. So, ang daming hirap. And 3 times a day na rin po siya nagmo-morphine. Yeah, just to ease the pain, no? Just to ease the pain. How many siblings do you have? Ako lang po. Oh my God. Ako lang po. How are you? Coping up. Actually, I'm not that fine, pero maayos ako pagkasama ko yung banda, pagkasama ko sila Erwin. Actually, pag maraming tao, I'm okay. Pero may mga moments po na kahit kasama ko sila, nagpa-panic attack ako. And I don't know why. Siguro po kasi ang dami ring nangyayari. Tapos may concert pa, ang dami ko iniisip. I don't know. Siguro po kailangan ko na magpa-check up sa psychiatrist. And it, you know, the reason why I ask is because now it makes perfect sense why these guys are very important to you. They are. They balance out what
what's going on in the personal Yes. 'di ba? Sila yung nagbabalance and parang they keep me sane. And then nakakatuwa, no? Like, i-shout out natin si John because who knew, di ba? Who knew that yung pangungulit niya sa inyo ni Erwin would be, no pun intended, would be instrumental in helping out the journey of your life, di ba? So what was that like? Let's go back because building a channel, a YouTube channel, is a commitment. Like yung ginagawa natin ngayon, this is a commitment. People just shrug it off, di ba? But this is a commitment, whatever we're doing. But to those who want to do it, how did you guys start? Like, sino ang makulit sa inyo? And why did you go with the flow, to borrow Romeo's words? Nag-start po kasi ako po muna. Nag-start po ako as, nag-cover po kami dun sa YouTube channel ko before. Yeah. Na Gidget de Liliana pa po kasi tawag ng tanghalan po eh. So, yun yung mga kino-cover namin ni Erwin. Pero hindi po lagi. Parang sobrang bihira. Parang once in a blue moon. Pero po nung gusto mag-livestream ni John, yun po yung nag-rider siya. So, I really, really remember that. Shider. Dun po nag-start. Ang suot ko pa po nun parang stitch nun eh. Yung naka-costume ako ng stitch. And then, mahirap din po yung nangyari nun kasi pandemic nga. So parang isa-isa silang pumunta sa studio kasi maliit lang po yung studio eh. Mahirap po talaga. Mahirap yung start kasi Scheduling, everything. yung schedule, yung pera na kailangan na Yung gamit. pamasahe, Oo, gamit. Nung time po na yun, wala talaga kaming gamit. Internet speed. Internet speed. And yung pinaka nag-start po talaga nun, yung talagang nangulit po talaga. Kasi ayoko po eh. Kasi parang nung time na yun, parang iba pa yung thinking ko, Yes. iba yung mindset ko nun. Hindi ako nandun sa parang mag-livestream. Ang iniisip ko pa, mapapagod ako. Anong gagawin ko? Ano kaya sasabihin ko? Ang dami! Nag-overthink ako. O anong kakantahin namin? Wedding? Ganun. Ang dami po talaga. Ang nag-start talaga nito lahat, yun talagang nag-push talaga sa aming lahat sa atin lahat si Erwin. Ano sinabi ni Erwin? Wala, pinapagalitan niya kami. Ang pinaka-natatanda ko, pinapagalitan niya kami sa attitude sa work. Lalo na po ako. Attitude sa work. Attitude sa pakikisama sa kanila. Kasi po, alam mo yung attitude ng soloista? Yeah. Diva talaga. Of course. As in, diva. Pero not LSD. pero not too much diva na parang, ayun ako, yung parang, alam niyo yun, Yes. you know? Diva na nakasanayan ko kasi. Mhm. Na solo lang ako, na ako lahat yung mag-handle. Ito, pakikisamahan Ito, mo pakikisamahan ko sila. And it's a lot to take in. Lalo na nung nag-start kami. Yung pa po namin, yung pinangolekta natin, sa GCash ba yun? Or sa parang sa GCash? GCash, Para lang magkaroon tayo ng internet? O yung router nga. Router? Tama ba ako? Pakahirap Router? yun. Tama yung sinasabi ko? Additional yun. Tapos, nung pandemic po talaga, nagbenta ng gamit yung director namin para magkaroon lang Erwin, kami ng yeah. camera, ng maayos na mic. Basta, alam niyo yun, para Siksikan nga kayo sa isang... siksikan kami sa isang studio. And, Malaking tao pala si Romeo. tapos naalala ko pa, alam niyo yung Japan Surplus? Naghahanap pa po kami noon ng para maikakabit lang dun sa walls Oh ng my studios. Kasi, mura eh. Yeah. Mura. So, ang dami pong pinagdaanan and really yung, kung masasabi namin ngayon yung buong kwento, it will take A day. More than a day. more than a day. So, ano nakita ni Erwin na hindi nyo nakitang 5? Di ko po alam. Erwin, ano nakita mo? Sayang yung talent. Kasi maraming talent talaga dyan. Hindi lang itong 5. I mean, maraming talent dyan sa buong Philippines na minsan kulang ng determination, minsan kulang ng connection, or Right. minsan kulang sa nagper-persevere, Right. nagpo-push. It just so happens na yung limang to, kasama yung dati naming guitarist, si LA, yung 5 to, it just so happened na magkakasama na kami before. And then, nakita ko na, sayang lahat. I mean, pandemic, hindi tayo makalabas. Si John, nakita ko na dahil siya, frontliner siya, makapunta siya sa studio. Siya nang ulit sa akin. Thank you for your service, So by the because way. of that idea, naisip namin na
Zach, tuloy natin to. I mean, what's Yeah. 500 pesos per live stream na kitain natin? Pwedeng ano na yun, pang pagkain. Hindi ba kayo nakulitan kay Erwin? Ako nakulitan ako. Actually, Nakulitan siya lagi ako. kaaway namin eh. Di ba? Siya laging kaaway natin. Hindi, actually, Kaaway namin dalawa, ikaw. Ako ba? Sorry po. Ako pala. Okay, Kasi, mali pala ako. something is going on na. Bago ako pumasok dyan, may ginagawa na silang video, YouTube video, Carpenters. Which is nakikita ko, hindi kami nag-uusap. Kamusta lang kami? Pag nagbanggaan lang, uy, musta? Okay lang. Hindi kami nag-uusap talaga during pandemic, nung nawalan kami ng gig. Hindi Wala, talaga. totally Kasi shut off. pag magkaibigan kami, pag nagbanggaan, uy, musta? Ganyan. Akala kasi namin 2 months lang yung Oo, pansin. gano'n. Yung pala, taon? Oh my gosh. Alam ka, 2 weeks na. Tapos, ayun, nakita ko na. Wow. Nakita ko na may mga upload sila. Tapos, tuma. nagano ko, Bin, musta? Ayun, sakto naman. Oh, may project ako. Punta ka, may client ako na Aha. Paparecord. 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 Sabi ko, paano pupunta dyan? Wala siyang pera nun eh. Hindi, tsaka mahigpit. Sa kayo naka-base? Daming mga ano, no? Visayas Visaya, okay. Quezon Yeah, City. Visayas. Tapos Valenzuela ako. Oh, pucha layo. Bulacan. Yeah. Manila na Yung pala. Metro dadaanan mo Manila na checkpoint, pala. Yeah. ang dami. Tapos mag-check pa, di ba? Check pa. Sabi ko, paano? So nung tatlo kayo, sino sumunod na dumating? Ikaw, Oyus? Ikaw, Jake? Kwento mo ikaw, kung paano siya dumating. Paano dumating si Romeo? Actually, Kwento mo. ako kwento ko kung paano sige. ko. Yan. Kwento mo, Dahil sa, nangigigil ako. sa sardinas. Visit na sardinas yun. Gusto ko Actually, marinig. nagtampuhan kami. Sino kayo nagtampuhan? Lahat kami. Itong dalawa, nagtampo sa akin. Ako rin nagtatampo sa kanila kasi nagla-live stream sila. Di siya sumasama. Bago kasi mga anak yung asawa ni John, nagla-live stream na kami, long hair pa ako noon. Wala pang, hindi pa GG vibes yun. Tapos nawala, bumalik solo, tapos naging dalawa. Sabi ko, bakit di nila ako sinasama? Hindi nagme-message. So sabi ko, binilan ako ng iPad ng misis ko. Sabi ko, papalipat ko lahat ng pyesa dun sa iPad kong bago. So punta ako kay Erwin. Pupunta ako kay Erwin. Magla-live stream sila, siguro mga 2 hours. Pagpunta mo kay na Erwin, magla-live stream sila, meaning sila. Dalawa lang. Oo. Sila pala. Tapos sabi ni Erwin sa akin, Jake, base ka, andyan yung base. Sabi ko, butas-butas damit ko, naka-shirt lang ako, mag-base ako. Sabi ni Gigi sa akin, sige, Jake, bigyan kita ng 2,000 per live. Sabi ko, hindi. Sabi ko, nag-message kami before noon. Sabi niya, Magkakilala kayo ni Romeo, matagal na. matagal na. Kami wedding band before. Okay. Tapos sabi ni Romy sa akin, Jay, kamusta? Okay naman. Sabi niya, ako, sardinas na lang kinakain ko eh. Ganyan. So ako naawa ko, bago nung pumunta ako noon, alam ko na yon. So sabi ko kay Gigi, sabi ko, Jet, si Romeo. Kasi, Kasi, si Romeo. unahin mo muna si Romeo kasi Amen. wala, sardinas na lang kinakain niya, kawawa naman. Lusog, so, ah. parang ganyan. Hindi ko alam. Ng sardinas, oh. Nag-usap na pala silang dalawa. Bago ako kausapin na pumasok sa live stream. Sabi na ayaw niya, natatakot kasi dahil pandemic, ayaw niya mahawak kasi wala siyang sasakyan, Right. commute siya eh. So sabi ni Gigi sa kanya, sabi niya parang hindi ka ikaw mag-drums. So nayaya na pala. So sabi nila nagtampo pala sila sa akin dahil ayoko daw. Pero mali pala. Gusto ko pero inuuna ko to. Galing. Tapos nung nung bumalik na nung wedding, nagpaunti-unti, di ba? Unti-unti. Nayaya nila ako. Ito na yung second wave. Okay, yeah. Nakakalabas na. Nakakalabas na. So may Nakakalabas na. first gig sa gazebo sa Visayas. Sabi ni John, tampo ko eh, hindi ko nakausap. Hindi ko sila nakausap. Tapos nandun to. Sabi ni John, Jake, tara na. Ganda, okay yung live stream, ganyan. Sabi ko, okay lang ako. Kasi tatlo lang. Tampo-tampo Tapos pa eh. LA, kasama na nila. Nag-live kayo, di ba, isang beses. Tara na, Jake. Sige lang, okay lang. Tapos sabi ni di na, sama, may meeting mamaya. So doon kami nag-usap-usap. Sige na nga. Sama na nga ako. Tapos punta kami doon, usap-usap. Hanggang sa naging okay na pinaliwanag ko dahil sa sardinas, kaya tapos ako nag-antay ako ng slot ko. Wala. Napunta na sa kanya. Dahil dito. Si Oyus, paano ka naman pumasok? So, I'm assuming ikaw last. Yes, kuya. Ako po. Gusto mo ako magkwento? Okay sige. po. Kasi po nung time na yan, kwento ko ba? Oo naman. Okay. Thank you po. Thank you so much. Ito po talaga yung nangyari. Siyempre, as a band, may mga hindi talaga pagkakaintindihan. Of course. We were trying to get on a business. And, kasi siyempre, hindi naman lahat mag-a-agree eh. Kasi Yes. may kanya-kanya kaming mindset, may kanya-kanya kaming perception sa kung ano man yung mangyayari. Correct. Yung guitarist namin, LA, hi, shoutout sa'yo. Hi, LA. At dito kami sa LA. Oo nga, no? Kasi, hindi kasi siya agree dun sa papasukan naming business. Anong business to?
ano nga ulit to? Yung G-Cosmetics. G-Cosmetics. Okay. Yung G-Cosmetics namin ngayon, hindi siya nag-agree kasi parang against yung nababasa niya. Tama Basta ba may ako? shady thing. Basta may shady things siya nakikita. But we decided, me and Erwin decided na i-push kasi syempre, we have to have a fallback. Of course. Investments Kasi yan eh. Not all the time I can sing. Hindi ako forever nakakanta. Correct. And so nag-isip kami ng future na possible na mangyari sa future. So lahat din sila nag-agree, siya lang yung hindi. So Yung thing long lang- story short, Oh, teka. Akala mo ikikwento mo. Ba't nag-long story short? kasi po baka masabi ako eh. Hindi, sige, sige. Ano to kasi, we respected naman yung Decision niya. Decision ni LA. Yeah. Okay. Actually, it was good for all of us then because I think vlinag niya to eh. yeah, oo, Yeah, he tinanong did, he niya to. It was his decision. It turned out naman na partially right yung ano niya, yung nakita niya. Yeah. But the thing is, yung point lang nung time na yun was we should have stuck together as a band. Correct. No matter what decision, sama-sama tayo. Because it was partial na yun yung basic eh. Yeah. If isa mag-out but reaps the benefits of the people who entered. Correct. Medyo unfair yun. And Yes. he saw it unfair also. So he made that decision and sobrang ni-respect namin yun. Yeah, so, yeah. because of that, he had to go because syempre principles niya yun. Yes. We can't push We can't stop we it. can't push our So principles. nawala si LA. So hindi kayo nagsama o use kayong dalawa ni LA? Si LA yung na-replace ni Before as the taga-set up ako guitarist. ng effects ni LA. Oo. Yeah. So kasama ka na. Ano lang po, Tagatulong. Tagatulong. Pero, so kasama na hindi kasama, parang gano'n. So finally, nung napunta sa'yo yung pwesto, nung inalok nyo kay Oyus yung... Ako nag-alok, hindi sila. Siya po. I had to make a decision na hindi sila involved because time. Though nagalit sila sa akin, but nag-sorry naman ako sa kanila because time was important and hindi na nagkaroon ng time to audition, to interview, to ganyan. We needed someone with that Kumbaga, that instantaneous, feeling ko. Yeah, oo. it's a gut lead feeling. decision na may malaking consequence if pag nag-mess up, akong sisisihin. So, buti na lang kahit papaano hindi nag-mess up. So, Actually, Actually. may asap kasi kami. Oh my gosh! Ito yung ito, may asap Okay, kami. okay. Tapos, wala si LA na eh. Wala na si LA. So, wala kami gitarista. Tapos mag-i-ensayo kami pupunta sa studio. Ang ginagawa mo, Baba mo na yung bonnet mo. nag-aaral siya ng gitara. Sabi ko, para saan? Sabi ko, tinanong, John, para saan? Ewan ko, John. So, magigitara siya sa ASAP. Ha? Sabi ko, kuha tayo session. Sabi niya, wala, chinek ko na. Si Edil, sino yung isa? nakalimutan ko yung isa. Chinek ko. Babanda, Wala nag-cancel. pa si Oyus nun. Si Oyus nun eh. Wala pa So sabi si ko, Oyus nun. si Migs, ganyan. Sabi niya, wala, Nagka-COVID yung isa, nagka-COVID nagka-event yung isa. Oh my Sabi ko, God. shucks, morning na. Nagigitara. So, Papunta na. nag-live na. Asap kami. Set na. Sabi niya, hinaan niyo yung gitarista. Ha? Sabi namin sa Sabi ko, hinaan. Nilakasan. Siya yung litaw na litaw. Ay, nilitaw. Actually, alam naman niya na mangyayari yun. Alam niya rin. So sabi ko, kinausap ko, Kuya, yung guitar natin display lang ah. Ako magpapat. Dalawa keyboard ko eh. So kaya mo i-cover si Erwin sana. Oo. Plano na namin yung isang tunog gitara. Tapos siya, sabi ko, gawin mo pa rin. Kasi pinractice natin eh. Kahit hindi ka tumutunog, gawin mo pa rin. Siguro, ginawa niya naman. Ang problema, nasa ibang fret. Hindi, tama. Mali yung mali yung kayo. tempo. Mali kayo! Tapos ito pa. Tumawag si LA after ng ASAP. Sabi niya, oh bro, musta ka na? Sabi niya, oh bro, musta? Miss na kita, ganyan. Sabi niya, tumawag si mama eh. Sabi niya sa akin, napanood niya daw yung ASAP niya. Sabi niya, oh, okay. Yun, parang sinabi sa akin, mas magaling pa daw ako doon sa gitarista. Sabi, sino ba yung gitarista niyo? Si Erwin yun. Sabi ni LA sa mama niya, sinabi ko yung kay mama, si Erwin yung nagigitara. Pero hindi siya pinafocus kasi Sabi diba ko, nakatago lang. Actually, sinabi na namin yung production na wag yung masyadong i-focus na may Pampakapal lang. Tapos, yung Kumapal nga. Kumapal talaga. sabi ko, yung tunog sa TV, wag niyo ilabas yung gitara. Oo. Kasi ako nang bahala sa Yes, gitara, yes. kung bahala mag-cover. Yun yung usapan namin. Siya yung litaw. Pagkapanood namin nung replay, Siya yung pinakamalakas. namutla kami. Sabi namin,
Talagang kahilera ko yung volume ng singer. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko alam kung sino nag-mix nun. Pero maraming salamat dahil sa'yo. May bago kaming gitarist. Tapos, after nun, sabi ko, Win, huwag kang magalit quotation. Hindi, may sinabi din to. Huwag ka na sabi ni mag-gitara. Romeo? Sa backstage kami. Huwag mo na ulitin yung sabi. Huwag mo na ulitin. Alam ko masakit yun para kay Erwin. Huwag ka nang mag-gitara. Huwag ka na mag-gitara, sabi niya. Nag-effort siya Nag-effort. So harsh talaga kayo sa isa't isa, no? Siya lang. Siya lang. Tapos ayun, sabi ko kay Erwin, Win, may kilala ko. Sabi ko si Oyus nga. So, nirefer ko siya, si Oyus. Tapos, Kanya galing refer. tapos first gig ni Oyus yung sa lunch ng G Cosmetics. So anong feeling ng... Pero hindi ka pa inaya nun. Pero ito actually, Okay. ito ako, inopen ko to. Walang sumeryoso sa akin. Actually, si Erwin may isang bagay na instrument na maayos niyang nagagawa. Which is? Saxophone. Sabi ko, kaya ko na ma-cover yung mga tunog ng gitara. Huwag na tayo kung mga gitara. Mag-sax ka na lang. Ayaw niya. Ayaw niya talaga kasi gusto niya talaga sa board. Tsaka okay. gusto ko na sila yung nasa stage. Alam mo, I was gonna ask you dati. Kasi kung nagka-carpenters kayo dati, I was gonna ask you, Erwin, alam mo yung feeling na brain child mo tong Gigi Delana and Gigi Vibes. And then ikaw nasa likod. Pinangarap mo ba sa harapan ng camera o sa likod ng sa camera? likod. Ever since? Ever since. Performer, kasama ko sa group ni Ryan Cayabyab. Okay. Ryan Cayabyab Singers. So ever since bata ako, singer ako na nasa front or kasama ko yung group or nasa choir, ganun. Tapos eventually nung nakita ko na first, someone has to step up. Kasi loko-loko ako eh. Tapos No way. loko-loko kasama ko. Tapos pupunta kami sa industrial, loko-loko kami lahat. So someone has to step up. Tapos nakuha ko yung example ng mga nagturo sa akin, sila Mr. C, yung mga choir director ko, sa UST Singer, si Kalalang. Yun. Yeah. So, yung mga discipline na in-instill nila sa akin, I think it's time na ipasa din sa kanila. Right. Kahit loko-loko pa rin ako. Exactly. So, eventually, nakita ko, I can't play the sax while leading the band. Or finding, sino si ganyan, ano yung kailangan. Tapos, ayun, nag-enjoy ko yung music nila. Yun, dun yung outlet ko, yung sila. And at the same time, kahit sabihin natin brainchild ko to, hindi ko kita sarili ko na makakabuo ko ng ganito because sila din nagbuo niyan eh. Sila yung nag-create. Kumbaga, inumpisahan mo lang eh, no? Oo, parang kahit sabihin natin inumpisahan eh, parang God placed everything there. Yeah. Tapos, I just had to play my role. As the same time na sila din, they had to play their role. Parang ganon. Parang blessing na, this is your... It is gawin mo to, Diba? it's your path kung gusto mong gawin o hindi. Parang ganon. Pero nakakatawa. Remember a while ago you said, itong 3.0 version mo is the real you. And then ngayon, narinig natin kay Erwin na he started out in front, like he can sing, that's a God-given gift. But at the same time, he's using another God-given gift, which is para kang coach eh. Para kang si Phil Jackson ang dating eh, di ba? Sila mga, as in, you guys work together as a group eh. And then ang maganda naman sa storya ni Oyus, knowing the right people and being there at the right time eh. Yes. Because for you, this is an opportunity. Kumbaga napainit na nila yung upuan mo eh, Yes. di ba? And how does it feel? Like now, a while ago you said, you know what, in-expect mo, it may not last, and you're being a stoic in terms of, you know what, if it lasts long, good. Pag hindi, it was good while it lasted. But what's your contribution? Ayan po, the spot kita. Ha? Contribution? Ano contribution? ikaw. Kasi ikaw bago eh. Marami naman ako naituro sa inyo. Actually, yung contribution niya kasi hindi naman mararamdaman niya ng ano eh. Ayoko sa akin manggaling yung Kasi Galing. hindi masasabi ng kung contribution lang, marami kasi actually siya yung pinaka kung baga sa skills ako. Oo, magaling. Ito talaga eh. Ano to eh, Ay, hindi ba si Ropio? pang planetang Mars to eh. Sa Pluto to yung nawawalang planeta. Kumbaga so, doon dumating yung ano eh, yung kumbaga na, shit, kailangan ko umayos. Ang galing nun. Hindi ko kasi before, full-time akong session guitarist player. Tumugtog ako sa'yo. Saan? Focus Overload. Ako yung isang guitarist. Yes, kuya. Ako naman, syempre, di ba, being backup guitarist, kakagaya nung sinasabi mo. Nakasama mo nga boses mo. Lagi nasa likod. Di ba, lagi nasa likod.
Diba? So ngayon, nung napunta ako sa kanila, and then ito, lagi sinasabi sa akin, hindi ka pang backup guitarist. So, Yeah. kailangan mo sa harap. Kaya nga, super grateful. Yung may mga bagay na ayaw ko sa session kasi talaga. Kailangan magaling ka. Kailangan, dito, Sumunod Parang ka sa pinsan. parang soloista din, no? dito, loose eh. Ngayon, lead backup ka na. Lead pa din. Baka pa rin, pero Sino? Okay, Jet, ikaw, sino pinakamaangas sa kanilang apat? Si Romeo. Si Romeo, magsalita. Si Romeo. Define angas. Anong Angas magsalita. Anga-angas. Akala ko ba si John yun? Hindi, what do you mean by angas? Like yung pinaka bravado, dahil alam natin pag internal si John, di ba? Yeah, internal, yeah. Pero Pero pag sa stage, ang nakikita kong maangas is si Jake tsaka si Oyus. Oyus and Daya Jake. Kasi naka-wireless eh. sino sinisigawan ng mga babae? Silang dalawa rin. Yung dalawa rin. Si Oyus tsaka si Jake din. Kasi, Tinatabihan pa. Ay, sorry. pigilan. Kasi mga papapil kayo. Hindi, ito sinisigawan talaga siya. Oh, Jake! Ako sinisigawan, Yus, tabi dyan! Sinisigawan din ako, pero Ako din sinisigawan eh. Sir John, medyo ganong konti. Hindi makita si Gigi. The first tour, October 2022, were you part of it na? Okay. Let's talk about that. When you found out that you were having your first tour, two-folds tong kwentong to, and I want people to catch on to this because this has everything to do with your mindset. Nung nilatag sa inyo that you guys are finally going to the States, si mo kay Romeo, sardinas lang yan. Ngayon, Disneyland na, di ba? Disneyland. Sir Disney ka na ngayon. Sir Disney. Pero, like, let's start with you. When it was presented that you guys are finally going to the States, how did you feel? And this was the 2022 edition. May part sa akin na masaya and worried kung ano yung mangyayari. Kasi parang lilipad na tayo agad. Kasi diba, parang kakagaling lang ng pandemic. Ang dami kong worry sa sarili ko and sa mangyayari sa amin. Lalo na hindi ko rin kilala yung mga pupuntahan namin. Kung mapupuno ba namin. Kasi ganyan yung lagi ko niisip nun eh. Not only that, tanda mo, you had a facade nung time na yun. I had facade nung time na yun. October 2022, that was the time that I cut my hair eh. O nawawala na yung facade nung time? Nawawala na yung facade nung time na yun. Yung facade na time na was yung Dubai. Dubai, oh. Okay. UAE tour. UAE tour. Tapos, ayoko talaga nun. Pero the crowd enjoyed it and I was happy about it. But I was not happy to the way I performed. Yung mga songs na kinakanta ko. But noong 2022, doon na yung time na nag-open up ako. I cut my hair short because of my mom to support her sa cancer. Amen. And yun na yung time na I was getting more tattoos. And kung paano ako mag-perform is yun na yung time na parang nag-rock na rin ako. Nag-headbang ako. But yun yung time na parang yung mga tao, why is she like that? Ganyan pala siya mag-perform. Nagwawala pala siya. Parang she's like bamboo. Parang gumaganon sila. Ibalik yung Gigi na kilala namin. Yun, ibalik yung Gigi wow. na kilala namin. And I was shocked na, not too shocked, pero Nalungkot I was sad and na-shock ako sa mga reactions ng ibang mga fans ko. Kasi, imbis na supportahan ako, they bashed me na parang madumi na ako because I have a tattoo. Nagpakat ako ng hair kasi nagre-rebelde ako. Why would they say harsh things like that to a person who's blossoming? Na nakikita naman nila na I was improving sa pagkanta ko, I was trying new things. Gusto ko itanong. So this was this was the people pleaser in you na nagtatalo. Okay, continue. Nagtatalo. And I want to ask them, why would you say such things? Aren't you allowed to grow? Kayo ba, gusto kong tanungin sa mga tao ngayon, kayo ba, do you want to stay? Diyan lang? Or you want to grow? Or do you want to be mature? Do you want to learn things more? Do you want to search outside of the box na ano pwede ko pang magawa? Parang, it's not, eto lang, let's be mindful,
parang when we bash kasi, I understand them eh. When we bash, I think meron silang gusto ring ilabas. Parang alam mo yun na parang ang dami nilang problema, sa'yo nila ibabato. Yeah. Pero sana wag masyadong harsh kasi sometimes nakikita namin eh, we read the comments. And sometimes when I read the harsh comments, nagbe-break down ako. Tao ka eh. Tao ako. Kahit pa sabihin nyo sa akin na wag mo silang pakialaman. Just do what you have to do. I'm doing the best that I could. I'm doing things that I wanted to do. But you cannot invalidate my feelings Amen. when I'm crying or when I'm sad or when I'm hurt when I see that comment. Because I'm human. Hindi ako robot. Or I'm not like you. Kung matigas ka, go, matigas ka. But I'm not like you. Yeah. You respect what I'm feeling. And alam mo yon, yung parang, you can talk to me after I feel that pain. Hayaan mo ako ma-feel yon. And then you talk to me. Sino ba nagsasabi sa'yo na hayaan sa apat na yan? Sila. Hayaan mo yan. Wala naman yung ano Uy, eh. tinuturuan kitang magalit. Pero you know, to be, okay, hindi ko kinakampihan si Gigi dito sa part na to ha, but like ako, minsan kaming dalawa ni Michael, mababasa ko yung mga comments then sa Paco's Place, or even pag nag-guest ako, alam mo yun, yung masakit eh. It is. Like I remember, nag-guest ako sa ASAP, yung buhok ko parang si Piolo Pascual, tapos may konting bigote ako nung time na yon. So ang ganda ng mga comments. As in, si Sir Paco, kamukha ni Piolo. Tuntua ako, di ba? Piolo. May punyetang humirit as Empoy, oh. Mamaya naging Empoy na. Alam mo, parang hindi mo alam kung ano mararamdaman mo. Punyeta nga. Di ba? I mean, Kanya-kanya talaga. Kanya-kanya eh. you have to, I think, all four of you should empathize with what she's going through because the comments that are directed toward her includes all of you also eh. Diba? So, dapat nga bago niya maramdaman yung sakit, di ko kayo sinasermonan na, pero bago niya maramdaman yung sakit, dapat nakikita niya nasasaktan na kayong apat dun sa mga... Yes! Thank you po. yung Belat parang, kayo, yung o ano? parang, Ang malapit nun, yung comment sa kanya, sigaw ka ng sigaw, which is, alam mo naman natin na hindi totoo. Hindi. Dahil yung pagsigaw niya, nasa tono. I'm Yung sa amin, saying- iba eh. Lait talaga. hindi, ang inaano kasi ni Kuya is you feel Yeah. what I feel. Yeah. You feel what I feel. Kasi sometimes I need someone Yeah. na alam mo yon to empathize with me. Hirap Not nun. just, oo, ganyan. No, I want to feel you too. Mm-hmm. Not just me. Kasi ang hirap na eh. Kasi ang dami na nagsasabi sa akin ng ganito, ganyan. I know naman na hindi ako dapat magstay doon sa nararamdaman ko. I know the things that matters. I Yep. know what I should be grateful for. But sometimes, I need someone, alam mo yun na, if you feel niya lang kung ano yung nararamdaman Yes. ko, just be with me at the moment. Kasi ang hirap pag mag-isa ka. Ang hirap maging singer, ha? Sa atin mga musicians, madali. We can hide behind the front person, eh. Pero pag may nag-boo sa banda natin, ang tinatamaan ng singer. Pag may nag-isip mambato ng something, ang unang mapupukol is yung singer. Tayo, Romeo, as drummers, ang layo natin. Nasa likod tayo, eh, di ba? Like si Jonathan Buencamino, dati nung pag may bumabati ko sa kanya na, masyadong tuwangi yung boses niya, ganyan. Nakikita ko yung sakit niya, sasabihin niya, hindi, okay lang, ganyan. Hindi okay yun eh. Kasi singer mo yun eh. And the same way for the four of you, try to be in her place. I'm not saying na you're super special because try being in their place also, Of di ba? course. Iba-iba kayo Yeah. ng nadadaanan, but as a band, and this is the nice thing about you guys, ako masaya ako personally dahil akala ko dalawang entity eh. Akala ko it was Gigi Delana, tapos may Gigi vibes. Hindi. Looking at all of you guys, pati si Erwin behind the scene and all, talagang isang unit kayo. Protect that talaga. Because a lot of people should see that. Bago natin i-end, tatanungin ko muna kayo, yung
So sabi ko sa inyo, twofold yung Amerika, di ba? So alam na natin yung nararamdaman ni Jet. Sa inyo, like ikaw, Romeo, how did it feel going to the States the first time and this time? What was different? Yung una, parang Takasan mo boses mo. yung una, Yan. na-amaze din ako kasi hindi ko akalain na makakarating ako sa point na punta ako Amerika para mag-perform. Tas yung second time mas iba kasi nga nalabas ko na lahat yung yung gusto kong gawin. Pati yung composition namin. So very proud ako sa grupo na to. Amen. Amen. John, first time and second time, ha? First time, kabado At saka, yung unang alis namin din, medyo hindi kami, lang, parang, masaya, experience. Parang pinch me ba to? Parang totoo ba to? Kumbaga, tara, alis tayo. Hindi, okay lang, experience na lang. Ganon. Honestly, yung una namin. Sige, okay lang, alisan na natin, experience lang. Kasi maraming bagay na hindi kami masaya about nung unang alis namin Totoo. Totoo So, yan. parang, Ang dami ko narinig, ha? hindi, So, sige, ibigay na lang natin sa fans tong unang alis. Exactly. para kayong preso nung unang di ba? Yes! Sige, ibigay na lang natin to. Kumbaga, ibigay na lang natin tong una, tiis na lang, tapusin na lang natin yung araw, uwi tayo, trabaho ulit. Tapos yung pangalawa, ito, sobrang happy, syempre. Magkakasama kami, sobrang thankful ako sa kanila na kasama ko sila dito, kay Erwin, Gigi, yung music natin, kay Jay. Wait. Time out. The first tour ba may kinalaman yung pinag-uusapan natin sa choices of songs? Or Yeah, also lahat. Oh. Lahat. Wow. I This mean, time, lahat. kayo lang ang... Yes. Oh, shoot. Sarap. So, kumbaga, masaya. Ito yung talagang labas namin na masaya na talagang kami. Ikaw, Erwin, Gigi, yeah. Oyus. Jake, First time. Ako nung first time talaga, anong base ang aminin binili ko mo? na nga. Nasa CR ako nun eh. Nung first time talaga, umiyak talaga ako. Nagpasalamat ako kay Lord kasi dati pangarap ko lang talaga. Gusto ko talaga makarating sa US. Ito yung pinaka dream ko na makarating ng US kasi alam mo yun, di ko na-expect talaga na dahil sa pagbe-base ko makakarating ako dito. Amen. Na alam mo yun, parang thankful talaga ako palagi. As in, lagi ko sinasabi lagi, maya, pasalamat. Dahil sa kanya kasi yun Dahil sa kanya. Amen. Kung bakit nandito kami magkakasama, na magkakatagpo tayo ngayon. Dahil sa kanya. So, ayun, kahit na may hindi pagkakaunawaan about dun sa dati kasi nga, yun nga, sa songs, ang dami naming rants, ang dami blessing pa rin Kasi makarating ka dun sa sa States is a blessing parang alam mo yun, kahit yung kita hindi ganun ka nung time na yun, pero yun nga, thank you pa rin ako kasi dream ko to. So tapos yung mga classmate ko sa that time na nandito, yung tropa ko na hindi na-expect na makarating ako, nagme-message sa akin na parang dati pinagpe-pray ko lang to na makilala ako, tapos ngayon andito na ako. So ayun, yun yung feeling ko hanggang ngayon, hindi pa rin nagbabago. Nagpapasalamat pa rin ako kay Lord andito pa rin ako. Malusog kami, wala kaming na karamdaman, sobrang thankful talaga ako na ayan, kay Erwin, kay Gigi. Hindi kasi ako Showy. Hindi ako madrama. Yeah. Gusto ko lang masaya. Katulad ng sinabi ni John kanina na masaya kami, ganun. Yun. Gusto ko lang magpasalamat din sa sa kanila na iniintindi kami palagi sa kanila. Tapos sa mga producer, sa director. Ayun, thank you. Yun. Tsaka kinabahan yung mga classmate niya. Shock si Jake. Kinurot yung pisngi ko Bully yun Kaya namaga. Ayun, yung first, mahirap, pero okay lang. Sige, kaya yan. Performer kami, kaya yan. Pangalawa, mas masaya, happy. Ito. Yeah, yun. Thank you, Lord. Thank you. Amen. Oyus? Ako kuya, nung first namin, parang second ko na yun. Pero Okay. yung first time kasi, backup. Yeah. Backup session. So nung second time na nandito kami, so syempre excited ako. Kasi nga, medyo merong konting pigil, so medyo nakakulong. Pero excited ako kasi nga, team kami. Pero ngayon yung... Ito talaga yung second talaga. Pinaka Thank you the sa mga best. producers. Yes, sa lahat ng producers Si Ate namin. Nympha, dito. Ate Nympha. Salamat po. Shak. Thank you so much, Tita Yung buong Nemia. team. Tita Nemia.
Sina Joe. Carney, thank you so Sina much. Joe sa lahat, Awayan, sa di ba? lahat. Sina Joe Awayan. Angel. Stage Nova. Papa Direk Obet. Marvin. Sila Direk Marvin. Sobrang loose. Saya lahat. Yan. Oh. Saya lahat. Sobrang saya. So okay, i-wrap up natin tong saya because I don't want it to end. But then again, marami pa kayong gagawin. What's your advice to young girls starting? And what's your advice to bands who are frustrated with each other? Patatapusin ko kay Gigi, guys, ha? So anong advice mo sa mga audience natin na nanonood? Sa mga gusto mag-start, just start now. Wag na kayong maghintayan pa. And wag kayong makinig sa sinasabi ng iba na baka ganito or sa mga negative na sinasabi nila, lalo na sa mga future singers natin ngayon na gusto talagang mag-start from scratch. You just have to do it and be authentic and wag kang titigil hanggat ma-reach mo yung goal mo. Alam kong mahirap. Mahihirapan ka talaga kasi hindi naman lahat madali. And kailangan mo lang daanan yung hirap kasi dun ka matututo. And surround yourself with good people. Surround yourself dun sa mga matututo ka talaga. If you can't find the mentor, mag-search ka sa YouTube. Ang daming mentors na magagaling dyan. And doing covers is really good. Kasi ako, nanggaling ako dyan. Pero, I insist you write your songs. Because, dun ka rin matututo. You will know yourself more when you write the song. And, you just have to trust the process. Trust everything to Him. You pray, but hindi lang puro pray. Gawin mo yung mga dapat mong gawin. And wag mong iasa sa ibang tao yung dapat mong gawin. Iasa mo yun sa sarili mo. And be strong. Be strong. Kahit anumang pagsubok yung daanan mo, be strong. Just be strong. Yun lang po. Are you strong? I am. Ladies and gentlemen, Gigi Delana and Gigi Vibes. Thank you kay Angel, kay Jo, kay Ate Nympha, kay Nemia, kay Nakarni, sa lahat ng bumubuo ng tour na to. Thank you very much, Romeo, John, Jake, Hoyus, Erwin, Gigi, thank you. Thank you po. Thank you, Paco. Thank you guys, finally.